Ito nga ang unang beses na susubukan nga nila yung bangka sa malalim at tingnan natin kung makakahuli sila. Ito ang si Gail, sobrang inip na nga rin sa loob ng bahay dahil halos isang linggo na nga hindi nakakalabas kaya ay nilabas muna nga ni mama. At para naman nga mga mare ang sama ng tingin ng batang to. Dahil hindi rin naman makakapagsimba nga kaya naman eto nga nagsimba na nga lang kami through online. Pagkatapos nga nun mga mare, eto nga pumunta nga sila ran dito nga sa bukid. Pabago-bago pa rin talaga ang panahon ngayon mga mare. Kanina ay maaraw na ngayon maulan na naman nga. Si Ran nga nakabili sa online ng ganito. Alam nyo ba tawag dito mga mare? Excited niya nga itong subukan. Sino na nga ang nakasubok nga nito panghuli nga ng isda at meron nga siyang pain? Abay mga mare, kaka-order lang yan ay talaga namang sinubukan na nga nila dito kaya pumunta nga rin dito si Ran. Lubog pa nga rin yung sitwasyon nga dito sa atin mga mare pero syempre tuloy-tuloy nga lang ang buhay. Uhupa nga rin yan mga mare, tiwala nga lang at eto nga yung update nga sa mga papaya nga natin, lantang-lanta na talaga. Dahil maselan nga ang papaya sa tubig kaya masisira din agad kaya eto nga mga mare, hindi na natin mapapakinabangan pa. Bawi na nga lang ulit tayo sa tag-araw sa pagtatanim at eto nga't may nagsabi pa nga bakit ngayon lang daw ipamimigay. Bakit kung kailan nga daw masisira na hindi pa naman nga siya mga mare sira. Bukod doon ay palagi naman kami nagbibigay ng gulay mga mare. Pinost nga lang yun, baka may gustong kumuha o gustong pumunta para nga mas maubos na nga siya. Pero ganun talaga kahit anong gawin mo may mga nega pa rin talaga mga mare at hindi na nga yun maiiwasan. At eto nga pala yung bangka ang gagamitin nga nila. Eto nga si Kainoli, takot na takot yata mga mare sa tubig kasi hindi nga to marunong lumangoy. Ayan, bumaba na nga rin, baka nga kapag nahulog ay malunod pa. Pagkatapos nun si Kuya Richard naman pero bumaba nga rin daw. Ang ending tatlo nga lang sila. Dito nga yun mga mare sa dulo at mas nakakatuwa nga at hindi na nakakapagod na magkaroon na nga ng bangka. Nakakapagod din kasi na naglalakad ka nga sa tubig lalo na nga kapag malalim. Ito pala nila iumang nga itong mga nabili nga nila mga mare. Nakakatuwa, akala mo talaga sobrang bilis nga nila dito. Dahil sa sobrang lakas nga ng hangin kaya bumaba na nga si Naki para nga siya na nga ang maghilangan ng bangka at habang kuya niya ayan nag-aasikaso na nga rin. Gan nga nila ng pampalutang mga mare para makita nga nila para kinabukasan ay makikita nila kung saan nila nilagay. Malaking bagay nga rin na magkaroon na tayo ng bangka nga dito mga mare. Lalo na nga sa panahon ng tag-ulan ay talagang pangisda ang magiging trabaho nga natin dito at syempre libreng ulam at fresh na fresh pa. Nga nakakatakot dito maligo kasi mas malinis pa nga ito kaysa nga sa mga kalsada. 16 feet nga pala itong bangka na to kaya naman napakahaba rin talaga mga mare. Si kulit nga kahapon abay niyayaya pa nga ako dito. Sabi ko ay ayoko kasi nga gabi na. Mangingisda nga daw kami. Akala mo talaga marunong lumangoy. Sa mga balita nga lagi ko napapanood ay marami nang nalulunod. Bukod doon ay may trauma nga ako sa tubig kaya ayoko talaga sa malalalim. At eto nga't nakauwi na nga din sila mga mare at tuwang-tuwa nga sila ran magsipaglangoy nga dito. Ganito nga siguro ang magiging sitwasyon nga dito kapag nga marami na ngang bahay. Patatambakan mong sobrang taas tapos nga kapag bibili ka ay magbabangka ka nga lang. Kasi nga syempre mataas nga yung bahay mo, lubog rin naman yung kalsada kaya ang gagawin mo dito ay bumili na nga lang din ng bangka. Eto ang siran, hirap na hirap nga mga mare magbalas at tingnan nyo naman mahuhulog pa nga. Maganda nga sana dito yung may makina mga mare para hindi ka na nga mapapagod magsagwan. Tapos yung meron nga sa kabilaan ng kahoy parang hindi natutumba. Nakakatakot din kasi sumakay sa ganito kapag nga malalim tapos matumba kayo. Swerte pa nga rin talaga kami dito dahil nga kahit nga tag-ulan, baha, at least ay nakukuha nga tayong ulam. Yung iba nga mas mahirap pa nga yung sitwasyon nila mga mare patuloy na lumalaban. Tayo ito lang yung mga naranasan nga natin ngayong taon. Makakabawi nga din tayo nito, tiwala nga lang. At pagkatapos nun, ito nga ulam nga nila adobo ng tilapia. Sarap din talaga i-adobo nga to at mas malasa nga siya mga mare. At eto na nga yung mga dabar cards kasi pagutom na nga rin kaya naman ayan kumain na nga rin. Binibiro nga din daw nila si Kuya Noli dyan paano man parang pumayat paano palagi na nga lang lasing. Wala na rin naman kasing gawa nga dito at ayun syempre naiinip ganun. Palaging puyat kaya minsan nasisermonan nga ni tatay at eto na nga mga mare yung aso napakatataba nga at hiyang na hiyang nga sila dito mga mare kaya dito na nga lang sila at eto nga at kinahaponan nagsipagtipla na nga sila ng kape. Sabi nga ni Ran, ipaalala ko nga doon na magdadala nga siya ng barley na kape. Sa mga acidic nga mga mare tulad ni Ran ay maganda nga ito sa inyo lalo at hindi nyo nga mapigilang hindi magkape lalo na sobrang hiling nyo sa kape maganda tong barley natin. Bukod nga doon mga mare napakaganda nga nito sa katawan dahil napakarami itong benefits. Ito nga mga mare sa tubig ito lang talagang kalaban mo dito alipunga. Dahil syempre babad ka rin nga sa tubig ka mga nakataas nga rin yung mga paa nila. Kinahapunan naman nga ayan kumuha sila ng papaya para ipamigay. Nga doon ito nga rin daw ang
uulamin nga nila. Kaya naman lalabas nga sila para magbangka na nga rin. Kaya naman nga itong si Ran mga mare, kumuha na nga rin ng matitigas dahil malapit na nga rin itong mahinog. Masarap nga to sa tinola. Kaya sabi ko nga kay Ran ay kumuha nga siya nito mga mare para makapaggata. Napakasarap din kasi nitong gata, tapos lalagyan mo nga lang ng sardinas. Silang tatlo na nga lang pala ang umalis kasi syempre baka matumba pa nga sila dito. Tapos yung dalawa naman ay may pinuntahan nga din at kararating nga lang din nila. Yan nga lang to sa mga sitwasyon nga natin dito sa kabila mga mare. Kahit nga dito sa kabila, dito sa bago nating nabili, bigla ko tuloy naalala mga mare nung bata nga kami. Dahil nasa laot nga kami noon, kahit nga tag-araw na ay meron pa nga rin tubig. Tapos bago nga ako pumasok, kailangan ko magbalsa. Dahil may pasok na nga noon mga mare. Naman ang ginagawa nga ni tatay ay nahatid nga ako sa patag. Bukod kasi nga sa baha, napakahirap din talaga lumabas lalo na ako may pangangailangan ka sa labas. Lalo naman nga dati balsa nga lang yung gamit nga namin. Umiigib nga kami noon hila-hila ni tatay yung balsa kasakay kami. Isa nga yun sa mga childhood memories nga natin na hindi nga natin makakalimutan at pwede pa nga natin ibahagi sa mga susunod na henerasyon. Nahapunan nga eto, tinignan na nga nila mga mare, hinay-hinay nga lang din sila dyan at wala ngang huli. Nakakatuwa kasi dito parang payong siya mga mare, tingnan nyo natitiklop nga lang din siya. Siguro kaya walang huli dahil nga mali ang pag-uuma nga nila. Baka may mga idea nga kayo dyan yung mga gumagamit na ng ganito. So kahit papaano naman pala mga mare, ng huli nga siya parang biya. Alam ko mahal nga din yung kilo ng ganito kasi napakahirap nga din itong hulihin at napakadala nga lang. Masarap nga ito kapag nga ipinaksiw. Ganyan nga lang yung mga nahuli nga nila, nasa 4 lang nga yata mga mare. Kaya naman ayan, ibinalik na nga rin nila para nga sa ganun kung sakaling manghuli nga ulit. Kaya sa mga nangingisda dyan, pwede nga rin kayo bumili nito mga mare, 85 nga lang isang peraso nga nito. Kaya kung gusto nyo, ilalagay ko na nga lang saan kayo pwedeng bumili. Paggabi na nga rin, kaya naman umalis na nga rin sila kasi mahirap na gabihin dito dahil napakalalim nga ng tubig. Okay na nga rin to kahit papaano may huli sila at iprito na nga lang din. Pero syempre masarap nga ang ulam nila dito dahil nga papaya, tinan nyo madilaw-dilaw na nga yung papaya, sayang lang talaga at meron nga kasamang baboy. Sabi ko nga sa inyo, paborito nga nila yan kahit araw-araw yatang ulam ay nang gusto niya. Kapag gabi kasi mga mare ay nawawala nga yung tubig dito sa apakan nga nila, kaya ayan nakalusong na yung paan nila. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.